ba't nasabi kong hindi ngayon ang panahon para magnegosyo? Kasi walang dumadaloy na pera, walang umiikot. Ba't walang umiikot? Dahil sa reason na sobrang baba ng ating productivity. Tataas ko lang po Ayan, share ko po sa inyo. Ayun. Ito, nakita ko na. Ayan, kita nyo ba mga kasosyo? So, post ito ni Ma'am Corazon Goydote. Isa siyang ekonomista. Si Ma'am Corazon Goydote, sorry. Sa kanya ko rin narinig na OFW pala ang nagbayad ng utang natin nung mga nakaraan. So kung mapapansin nyo dito, tignan nyo yung pula sa dulo, no? Yung second quarter ng 2026, 2.3%. Ikumpara nyo dito sa second quarter ng 2025 o last year, 5.5%. Ito yung production natin, gross domestic product. Tignan nyo yung layo ng diferensya. Lagpas kalahati ang binagsak ng productivity natin sa loob lang ng isang taon. Ang epekto niyan, walang umiikot na pera sa Pilipinas. Tuyot na tuyot. Isipin mo na lang, ang buong bansa natin ay isang malaking negosyo. Ang Pilipinas ay negosyo. Nakasabi dyan na yung second quarter last year, 2025, kung ang benta natin last year ay 5.5 million. Case in point lang, last year, ang nabenta natin last year ng second quarter ng 2025 ay 5.5 million. Ngayon, after 1 year, ang benta lang ng Pilipinas ay 2.3 million. Ganong kaliit ang nabenta natin ngayong 2026. Ano ibig sabihin ng pag maliit ang benta natin? Alam nyo yan, mga negosyo. Hirap ang negosyo natin ngayon. Hirap magpasahod, hirap mag-invest, hirap mag-improve, hirap magbigay ng service, hirap ang mga may-ari. Yun ang Pilipinas ngayon. Last year lang, 5.5 million ang nabenta. Pero ngayon, 2.3 million lang. Kinukumpara ko lang sa pera. Ganong kaliit ang benta today versus sa last year. Kaya hindi ngayon panahon para pumusta sa negosyong bago. Kung negosyo nyo umaandar na, go, ilaban nyo yan. Pero kung bago, hindi ngayon. At pababa ng pababa, ibig sabihin, merong pattern na pababa ng pababa ang ekonomiya ng Pilipinas. Tingnan nyo mula dito sa full year ng 2025. Pababa ng pababa, yung productivity natin. Puta, sobrang layo niyan. O saan na mapupunta next year? Mas mababa pa sa 2.3%? Kaya kung di pa kayo galit, ewan ko na lang kung bakit. Kaya sana naiintindihan nyo kung bakit ganitong mga pinaggagawa ko ngayon. Kasi naiintindihan ko yung ekonomiya. Naiintindihan ko yung sitwasyon natin ngayon. Kaya yung payo ko sa inyo ngayon, yung pang ngayon. Kasi sinabi ko, wag kayo ngayon magnegosyo. At alam kong maraming luging negosyo ngayon. Kaya nakikisimpatya ako. Ako rin, sinabi ko, ako lugi ako. Nagtitinda ako ng gulay prutas. Magsimula ulit kahit malugi ka. Kasi sigurado ako, maraming hindi nagsasalita na tahimik umiiyak dahil sa realidad ng ekonomiya natin ngayon. Alam ko, daman nyo ang hirap. Yan ang dahilan. Dahil pabagsak ng pabagsak ang production natin. Wala na nag-iisip kung anong magiging production ng Pilipinas. Wala na nag-iisip. Busy lahat sa putang inang ginagawa nila. Wala na nag-iisip kung paano pa tayo makakabenta. Ang Pilipinas ay isang negosyo. At palugito ng palugi. Walang nag-iisip kung paano tayo kikita ulit. Walang nag-iisip. Pero di ba kayo maalarma dyan? Kaya kung di pa kayo nagwawala, kung di pa kayo natuto magmura, ewan ko na lang kung bakit. Congrats sa inyo kasi hindi nyo kasi naiintindihan. Kaya ako nagkakaganito. Dahil hindi na yan biro. Apektado ang negosyo natin dyan. Iasa na lang yung kung kani-kanino kasi yung mga inaasahan nyo, wala rin silang ginagawa at hindi din nila kayang solusyonan yan. Ang makakasolve lang yan ay isang tunay na entrepreneur. Kaya ako, gumagawa ako ng paraan kasi alam kong may gagawa ko para masolve yan. At ginagawa ko yun. Hindi ko sinabing makipag-rally rin kayo tulad ko. Kasi naiintindihan ko kayo. May mga negosyo kayong pinoproteksyonan. Ako nakahanda na ako. Kaya hayaan nyo akong lumaban dito kahit ako lang mag-isa papalag ako. Manood lang kayo dyan. Pero hindi ko kayang tumahimik lang. Hindi ako nag-imbento niyan. Yan ay post ni Ma'am Corazon. Sa kanya ko narinig na ang nagbayad ng utang ng Pilipinas, yung unang batch, yung unang utang natin sa panahon ni Marcos Sr. Kay Ma'am Corazon, Goydote ko naintindihan na OFW pala ang nakapagbayad nun dahil sa remittance nila na dollar na ibang currency na. Kaya nag-post yan. Tignan nyo yung pababa ng pababa, hindi yan numero lang. Daman nyo na nga yan eh. Daman nyo na yan. Kaya tayo pabagsak ng pabagsak kasi walang nakakapag-isip ngayon kung ano ang pwede nating ibenta bilang bansa. Ang OFW, paubos na ng paubos yan. Halos wala nang kinikita yung mga OFW natin, barya na lang din. Dahil lahat napupunta na lang dun sa mga agency, mga hayop. Wala tayong produkto. Hindi natin na set up yung tatlong sunod-sunod na kailangang maayos natin. Una, agrikultura. Hindi natin naayos. Sumunod, dapat napunta tayo sa manufacturing. Wala tayong manufacture. Kaya wala pa rin tayong sariling kotse ngayon. At pangatlo, hindi tayo
nagkaroon ng maayos na financial institutions na pumupondo sa mga entrepreneur tulad natin. Kaya walang sumisibol na bagong industriya. Yun ang problema natin na kailangang masolusyonan. Kaya ako sinusumulan ko sa dapat simulan, sa agrikultura. Kaya kung di pa kayo galit, ewan ko na lang kung bakit. Sisi kayo ng sisi. Walang mangyari sa sisiyan. Magtulungan na lang tayo. Anong unang hakbang? Tulungan nyo ko na may masuplayan ng sibuyas at ng bawang. Simula pa lang to. Kung kayo may restaurant sa Mandaluyong o sa Caloocan, free delivery na. Ako pa mismo magdi-deliver. Sa akin lang kayo bumili ng bawang at sibuyas. At garantisado yung bawang sibuyas na yan hindi imported at bibiling ko ng mataas na presyo sa mga farmers. At ibebenta ko sa inyo ng mas mababa. Tapos free delivery pa. Puta, pag di nyo pa ako sinusuportahan yan, ewan ko na lang. Itong pinaniniwalaan kong unang solusyon sa agrikultura, magtulungan tayo. Hindi ako nanghihingi ng pera, di ako nanlilimos. Bumibili rin kayo ng sibuyas, sa akin na. Bumibili rin kayo ng bawang, sa akin na. At garantisado pag mararamdaman kagad nung farmers yung ginhawa kasi bibiling ko sa kanila ng mas mahal. Tapos bibiling ko sa inyo ng bebenta ko sa inyo ng mas mura. Tapos free delivery pa? Ako lang ang malulugi sa ating lahat. Parang awa nyo na. Suportahan nyo ako sa ginagawa natin to. I-message nyo ko kung kayo may restaurant sa Caloocan, kung kayo may restaurant sa Mandaluyong, ako na magdi-deliver ng bawang sibuyas nyo. Ako lang ang malulugi sa atin. Pero gagawin ko to, umikot lang ulit ang currency natin. Kasi yan ang pinaniniwalaan ko sa mga maraming solusyon na kailangan natin ma-execute. Buy high, sell low lang muna tayo. Strategy na hindi naintindihan ng karamihan. Hindi nyo na kailangan maintindihan. Basta gawin natin yung sinasabi ko. Bibili ako ng mahal sa mga farmers, babayaran ko sila ng mas mahal, at ibebenta ko sa inyo ng mas mura. May mga restaurant, Caloocan at Mandaluyong. I-message nyo ako, pre-delivery. Saan pa kayo? Ano pang dahilan kung ba't di tayo magtutulungan? Ako na lahat ang tumaya. Kasasyong Pia, good evening. Yan, isa rin yan sa mga tumatrabaho sa unang stage dapat na itama natin sa Pilipinas, ang agriculture.